energy kasi nga yung iba sa inyo past love ito guys for some of you, no? Nakikita natin na for some of you maaari talagang magbalik itong person na to. This person may have betrayed you in the past. This person may have cheated may have cheated on you in the past. Ibig sabihin parang niloko ka nitong person na to, meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, and that's probably the reason kung bakit kayo naghiwalay or nag-ghosted nitong person na to. Meron kayong trust issue dito sa person na to, mga kapiksi. You have a lot of doubts and trust issues with this person. Pero hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa Feb-ibig. Ito yung ating love reading para ngayong Feb-ibig month, mga kapiksi. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. So, ito yung general reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung reading nyo, mga kapiksi. So, excuse me, sorry. Sorry guys. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung mga nakaka-impluensya sa love life nyo, mga kapiksi. So, we have money, we have gifts, meron tayong past love, meron tayong communication, and meron din tayong fair male. So, fair male, mga kapiksi, si Ding Dong Dantes. Mala Ding Dong Dantes, guys. So, itong person na to, pwedeng he, she, yung relationship nyo, pwedeng he, mga kapiksi, take it how it resonates. Pero, tisuyin itong person nyo, mga kapiksi. Pwedeng ibang lahi, as in Caucasian, ganyan, foreigner, o kaya naman pwedeng Pinoy na tisuyin din, mga kapiksi, okay? And ito guys, parang ano to, past lover, no? Na nagbabalik sa inyo, o kaya naman parang kapag ito'y bumalik, mga kapiksi, no, talagang ibabribe kayo. Liligawan at susuyuin kayo nitong person nyo, mga kapiksi, kung ito ay isang past lover guys. Liligawan at susuyuin kayo nitong person nyo, bibigyan kayo ng regalo, ganyan, para makamit ang inyong matamis na oo. For some of you, pwedeng parang nililigawan ulit, ganyan. Pwedeng nakikipag-chat na ito sa'yo ulit, nakikipag-usap na ulit, nagpaparamdam na ulit, mga kapiksi, with the intention na parang gusto niyang bumalik sa inyo. For some of you naman guys, parang nire-rekindle lang ng person mo yung mga moments nyo nung mga unang panahon. Kasi diba usually kapag ibig sabihin guys, pwedeng hindi naman kayo naghiwalay ng person mo, pero matagal na yung pinagsamahan nyo, tapos parang binubuhay ulit ng person mo, na-experience mo ulit yung mga dating ginagawa sa'yo ng person mo, nang nililigawan ka pa niya, pinapakilig ka, binibilan ka ng mga regalo, ganyan. Pwedeng ginagawa ulit sa'yo yun sa iyo iyon ng person mo para parang revive ba, ganyan. Sometimes kasi ganun, di ba? Minsan pag masyado na matagal yung relationship, hindi na masyadong pinakikilig, nababawasan ng mga regalo-regalo, ganyan, suyo-suyo. So, parang inuulit yon ng person mo, yung mga dating ginawa niya sa iyo, mga kapiksi. Alright? And, parang palagi kang pinapakilig nitong person nyo, mga kapiksi, kapag nakikipag-usap siya sa iyo. Alright? For some of you naman, guys, this may be a new lover. Pwedeng bagong lover ito, pero matagal mo na siyang kakilala. Kunwari, magkaklase kayo na elementary, high school, ganyan, tas parang ngayon lang siya magkakaroon ng chance na ligawan ka kasi either ngayon ka lang naging libre or ngayon ka lang naging pwede, ganyan, or baka ngayon lang sila naging pwede, yung mga ganon. Pero parang matagal na siyang may pagtangi sa'yo, baka crush ka niya dati, ganyan, pero ngayon lang nagkaroon ng perfect timing para maligawan ka nitong person na to. Okay? So, iba-iba ng sitwasyon guys, take it how it resonates, pero the energy is the same. So, take it how it resonates, mga kapiksi. At saka itong mga gifts na to, yan, money, i-mine nyo, no, para marigaluhan talaga kayo ng jowa nyo ngayong Valentine's Day, mga kapiksi. So, tingnan natin guys kung
ano yung kaganapan sa love life nyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi no, dahil ngayong January until 31 na lang guys no, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Gemini, ito yung energy nyo and ito naman yung love energy mga kapiksi. So, dito sa reading na to, meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dito nakikita natin mga kapiksi, ito yung combination ng positive and negative energy kasi nga, yung iba sa inyo, past love ito guys, for some of you, no? Nakikita natin na for some of you, maaari talagang magbalik itong person na to. This person may have betrayed you in the past. This person may have cheated may have cheated on you in the past. Ibig sabihin parang niloko ka nitong person na to, meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo and that's probably the reason kung bakit kayo naghiwalay or nag-ghosted nitong person na to. Meron kayong trust issue dito sa person na to, mga kapiksi. You have a lot of doubts and trust issues with this person, pero hindi rin maikakaila na may feelings pa kayo dito sa person na to. Okay? May feelings pa kayo sa isa't isa guys, and kagaya nga nung sabi natin kanina, na liligawan kayo at susuyuin kayo nitong person na to because this person wants to come back and to have a relationship again with you. Kaya itong person na to, nag-iipon siya, hindi lang ng pera, hindi lang ng regalo, kundi pati ng lakas ng loob, mga kapiksi, para ligawan at suyuin ka ulit nitong person na to kasi na-realize nitong person mo na ikaw yung gusto niya and meron pa rin siyang pagtangi sa iyo mga kapiksi. And yung mga hindi niya nagawa dati guys, yung mga hindi niya nagawa before, like yung lambingin ka or ibigay sa iyo mga bagay na kailangan mo or yung mga failed na promises niya sa iyo, gusto niyang gusto niyang bumawi sa iyo. Kaya niya gustong makipagbalikan kasi na-realize niya na mahal ka niya and gusto niyang bumawi sa iyo and gusto niyang gawin yung mga hindi niya nagawa sa iyo before na mga magagandang bagay like i-date ka, mag-travel kayo, ilabas ka, pasayahin ka, pakiligin ka. So yun, mga kapiksi. Okay? And this time around, ayan guys, so nakikita natin na malinis yung intention nitong person mo sa'yo. Kasi nga, nung time na naghiwalay kayo, or kung nung time na nagkaroon kayo ng loss of communication, doon na-realize ng person mo kung gaano kanya kamahal, kung gaano ka-importante sa kanya. Para siyang nagkaroon, para siyang nagkaroon ng, parang nabatukan. Para nabatukan itong person mo na ano ba yung pinaggagawa mo sa buhay mo. Andiyan na nga yung tao nagmamahal sa'yo, pinakawalan mo pa. Parang ganun. So, meron nangyari dito sa person mo na hindi maganda. And doon niya na-realize, nagdusa ito mga kapiksi. Pwedeng nagdusa siya, pwedeng nakarma siya, pero nagdusa siya nung time na wala ka. Balisa ito guys, especially kung palagi niyong pinapakinggan yung pampabalisa subliminal natin. Na-miss ka talaga nitong person na to, nababalisa siya sa kakaisip sa'yo mga kapiksi, and hindi siya titigil hanggang hindi siya nakakabalik sa'yo.
So, yung ating pampabalisa subliminal guys, siya yung pampamis subliminal. Pag kinombo nyo yun guys, kahit magkahiwalay na kayo ng person mo, kahit wala kayong contact, kahit malayo, magkalayo na kayo ganyan, even if years na kayo hindi nagkakausap mga kapigsi, talagang bigla kanya may isip. And mamimiss ka na sobrang-sobra. And hindi yan matatahimik hanggang hindi kayo kinokontak guys. Kaya sobrang sobrang effective ng ating pampabalisa subliminal. I-combo nyo dun sa pampamis na subliminal talaga. Tiyagain nyo lang kung talagang gusto nyo pabalikin yung mga ex-person nyo, mga kapiksi. Gamitin sa mabuting intention lang, okay? Pero yan yung nangyayari sa kanila. Yung iba sa kanila guys, feeling ko nangangayayat, no? Nangangayayat kasi diba usually pag balisa ka, kulang ka sa tulog, napupuyat ka, yung iba sa kanila baka hindi pa sila makakain ganyan kasi sobrang namimiss ka nila, mga kapiksi. So that's what's happening to them. And magkakaroon kayo ng contact, ayan, communication asan yung kanina, magkakaroon kayo ng contact guys, mag-open yung line of communication sa inyo. So it doesn't matter kahit binlock ka nito or binlock mo siya or nag-iba kayo ng number, pero makakagawa ito ng paraan para kontakin ka mga kapiksi. Alright? So, hindi ko alam kung good news yan sa inyo or bad news. Kasi dun sa mga iba natin kapiksi na ayaw na nilang bumalik yung mga ex nila, it may be a bad news for them, pero deadmahin nyo na lang. Pero sa mga kapiksi natin na nagpapabalik, this is a good news for you mga kapiksi. So, babalik ito, guys. Antayin nyo lang. Alright? So, tingnan natin. Baka sa Valentine's Day. Malay nyo sa Valentine's Day. Bigla na lang sumulpot to. So, tingnan natin guys yung love message para sa inyo. Forgiving and learning. So, importante ito guys. Forgiveness, no? Para dun sa relationship nyo, kung pinapabalik nyo yung person nyo, kung gusto nyo bumalik sila ganyan, unang-una yung kailangan yung forgiveness talaga. And natuto naman kayo ng mga leksyon dun sa past nyo, dun sa nangyari sa inyo, especially yung person nyo, talagang natuto sila mga kapiksi. And kayo, kung kayo man yung nagawa ng hindi maganda, learn to forgive them and forget yung mga mapapait na alaala kasi marirelease guys yung mga burden sa dibdib nyo and kayo yung magbe-benefit dyan, hindi sila. And even if hindi sila bumalik sa inyo guys, it's better to forgive them and forget them kung gusto nyo. Or forget yung kanilang ginawa sa inyo mga kapiksi. Pero importante talaga yung forgiveness mga kapiksi. Kahit na ayaw yung patawarin, yung iba ayaw patawarin, that's fine, it's your call kasi sitwasyon nyo naman yan. Pero ang suggestion, of course, yung palagi kong sinasabi, patawarin nyo, it's for you, not for them, no? Kayo yung nagkakaroon ng freedom from those negative, toxic emotions na hindi nyo deserve, mga kapiksi. You forgive them kasi hindi mo deserve na masaktan, hindi mo deserve na magdusa, hindi mo deserve na dalhin hanggang hukay mo yung sama ng loob mo sa kanila. That's why you forgive them. Okay? So, sana naintindihan nyo yun mga kapiksi. Anyway, comment down below guys sa mga nagpapabalik, no? Comment down below kung gusto nyo talaga silang bumalik. Mind reconciliation, mind pagbalik, ganyan. Comment nyo sa baba kung gusto nyo talaga silang pabalikin sa buhay nyo. And if love story nyo ba to. So, ito yung ating mga relationship subliminal guys, no? Pakinggan nyo kung gusto nyo maging ma-okay yung relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for, click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.